Magandang maulan, makulimlim na tanghali po sa inyong lahat, mga batang Maynila. At sa mga nanay at tatay ko at minamahal kong lolo't lola, mga senior citizen, sana po kayong lahat ngayong tanghali ay nasa mabuting kalalagayan, bagamat may paparating na hamon na naman sa atin dito sa lungsod ng Maynila at sa ating bansa, itong naitalang posibleng pagbagyo later on or maybe tomorrow. But for the meantime, sana po kayo'y nasa ligtas na sitwasyon. At maganda rin po kayo dahil pag ulan po ay sigurado po baha na naman ang Maynila. Tiyak na po yun. Bagamat magkaganon sa ibang bagay ko na po yan tatalakayin, ngayon po ay kaya kami nagkaroon ng emergency broadcast para po kayo'y i-update. Mahalagang update sa pamumuhay natin sa lungsod ng Maynila. Partikular sa mga magaganap sa darating na araw ng pamumuhay natin dito sa lungsod at kasama ang anim na LGU sa Metro Manila. And this is our update regarding sa pagkolekta at pagtapon ng basura ng ating lungsod at kasama ang anim pang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. I hope sa mga nanay at tatay ko, anak, mga kabataan, mga lolo't lola ko, at yung mga iba nating kababayan nanonood sa abroad, na kung kayo may mga mahal sa buhay na naninirahan sa lungsod ng Maynila, if I'm not asking too much, to those who are watching right now, please help us to reach as many people as we can. By sharing this very important announcement by your city government of Manila. Habang kayo nasa loob ng tahanan, let me take this opportunity to update you and inform you. Now, let me go on with this. Sa mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko at mga batang Maynila at mga naninirahan sa Maynila at naghahanap buhay. I just received the information, the official information written to me by Chairman Attorney Romando Artes of the Metro Manila Development Authority. And let me read. Subject: redirection of generated waste to the assigned sanitary landfill, SLF, starting August 27, 2025. Dear Mayor Dumagoso, greetings from Metro Manila Development Authority. In the event of the impending permanent closure of Navotas Sanitary Landfill on August 26, your office is hereby advised to redirect your generated waste to New San Mateo Sanitary Landfill starting August 27, 2025. Further, you may coordinate with the International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated, or ISWIMS, for related requirements. For further clarification or related inquiries, please do contact and so on and so forth. Mga kababayan, ano po ang ibig sabihin ng nilalaman ng sulat na ito? Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, for so many years, including my first term, ang ating pong basura sa lungsod ng Maynila ay nakakontrata sa mga garbage collector company. Iba't iba po yan. Iba't iba rin, may pagkakapare-pareho sa ibang syudad, pero lahat po niyan, yung nabanggit na anim, sinasabi kong anim, samang Maynila,
tayo po ay kinukolekta ang basura natin at binabayaran natin para itapon sa labas ng Maynila. At ang madalas na ginagamit natin, most of the Metro Manila, is the Navotas landfill. Ito po ay nababalitaan ko na, bago po ako mag-mayor, ay nababalitaan ko na balak na talaga itong ipasara. Nung ako naman po ay umupo na, isa sa malaking challenge, salamat sa inyo at binigyan niyo ako ng pagkakataon, pero isa sa pinakamabigat na pagsubok na kinaharap ko bilang inyong mayor ay ang tinambak at pinabayaang pagkalat ng basura all over the city of Manila. At naging bundok ang basura at nahirapan ang mga may bahay. Salamat naman sa Diyos, sa tulong ng mga kapwa ko empleyado ng lungsod ng Manila, ito'y naresolba ng sa lalong madaling panahon. Sa mabilis na panahon. Salamat sa ating mga kawani ng pamahalaang lungsod at ang ating mga private partners. Now, having said that, after natin maresolba at nag-normalize ang collection ng basura, ngayon may pagsubok po tayong kakaharapin. Ano po yung halaga niya sa buhay natin, particular sa sanidad ng pamumuhay natin sa lungsod ng Maynila? Pagkakaroon ng mabigat, pagbalang, or delay sa pagtapon ng basura palabas ng Maynila. Kasi dati-rati, yan po ay ibinibigay sa Pileco Transfer Station at ang Pileco ibabarge yung basura na yan, dapat, ayon sa kanilang obligasyon, at pagdating sa barge, dadalhin po yan sa Navotas landfill, which is a few kilometers away lamang sa atin. So it seems that the system is working. Now, with the new directive coming from the Metro Manila Development Authority, magkakaroon po tayo ng pagsubok. Dahil ang San Mateo, Rizal, ay humigit kumulang 70 kilometers, if I'm not mistaken. I may be wrong, but that is within the range. No? So, from a regular 5-10 kilometers away, you are now going to deal with 50 plus to 70 plus kilometers away. Dati, agaang natin na itatapon ang basura palabas ng Maynila. Ngayon ay magkakaroon ng pagbagal. Now, having said that, dahil sa advance information na nakuha ko, ay ang inyong lingkod at 10 ng ating mga opisyal ng syudad ay naggayak naman 2 weeks ago pa. Opo, tayo'y naghahanda kung saan binigyan ko ng direktiba si Director Kenneth Amurao at 10 ng mga kasamahan natin sa DPS na gumawa ng plano kung saan dapat lumaki at lumobo ang dami ng truck na dapat i-provide ng ating kontraktor ng basura. Yun po ang aking naging suhestyon or approach o solution para sa problema. Mangyari, kung regular truck tayo, mabubuntis tayo sa biyahe pagdating sa San Mateo. Kasi everyone will now utilize the San Mateo landfill. So, just imagine the 17 LGU and other LGUs, so maybe from Rizal, we're now utilizing one. So, ano yan? Ayan na po yung binabanggit ng mga scientifico, or what you call this, the time in motion. So, anong ginawa po natin? Tayo naman po ay nagbigay ng direktiba sa DPWH na palakihin ang kakayanan ng UNED
ating partner ngayon sa lungsod. Which, as we speak, ay nangyari naman. Ahead of time. So, kami naggagayak sa DPS at ang ating private partner na palakasin, palawakin, palakihin ang kakayanan ng ating DPS at ng private contractor ng lungsod upang nang sa ganoon pabilisin yung time and motion challenges. So, ulitin ko po, no? Para lang mas madali nating maunawaan. Imagine mo, kung kinuha mo yung basura sa kalsada, sa kanya-kanyang komunidad, ibabiyahe lang dapat sa Arten, ilalagay sa barge, makakalis na kagad ang truck, makakabalik na kagad sa komunidad. I hope you're following me, no? And I will entertain some of your questions later on. So, makakabalik na sa komunidad at babalik ulit. So, mabilis na nagkakaroon ng koleksyon ang ating basura. But, with now, ay babiyahe tayo ng halos more or less 400-500% na layo sa normal na nangyayari sa buhay natin sa pagkoleksyon at pagiging malinis ng Maynila. So, una, ito yung impormasyon. Pangalawa, anong ginawa natin ahead of time. So, we are ready. But we are going to be challenged. Kasi, hindi pa natin alam ano ang mangyayari kapag sabay-sabay ang truck bumiyahin ng Commonwealth. Ulitin ko po, no? 6 na syudad po ito. Sabay-sabay na babiyahe ang truck, yung malalaking truck. Babiyahe sa Commonwealth papuntang San Mateo. Sabay-sabay. So, on a regular day, in the absence of those 6 LGU, traffic na po ang Commonwealth. At lahat naman, I'm not saying any city for that matter. All over Metro Manila is traffic. More so, if there will be a merger or convergence of big trucks in Commonwealth towards San Mateo. That's the first challenge. The second challenge, kapag nasa San Mateo na yung queuing portion, sabay-sabay po dumarating ang truck. So, it will take time. So, ibig sabihin, babagal yung balikan. Pero tayo naman, nagdagdag tayo, dinirektiba natin na kumuha ng mas maraming truck. It will cost us money. Sad to say this. But let me handle that. Alam ko malaki problema natin sa pera. But what is important now is that yung basura, dahil kapakanan taong bayan, yung importante muna dito. So, pagsara, ilipat, with all the challenges, naggayak ang inyong syudad, naghanda ang inyong syudad, testingin na natin ngayon yan. Ito naman po, panghuli naman ay let me again take this opportunity. Sa lahat ng kababayan natin sa kanya-kanyang tahanan na nanonood ngayon at lahat ng negosyo na naghahanap buhay sa Manila at lahat ng dumadako sa Manila. Ako po ay nakikiusap sa mga barangay official din, nakikiusap na hanggat mari, wag po natin ilalabas ang ating mga basura hanggat hindi dumarating yung truck. I'll try to catch up. And we're going to adapt. We're going to learn again. No? And, adapt to this situation. Pero kailangan ko po ng pakikipagtulungan ng bawat batang Maynila. Bawat mamamayan sa lungsod at dumarako rito. At mga negosyo. So, kung ano yung nakasanayan na natin for the past week,
weeks, nabalik na natin sa normalization ng collection ng basura, baka, di pa tayo sigurado, no? Baka magkaroon ng delay. Okay, pwedeng 1 hour or 2. But it will not pass a day. Kaya naman, ipinakikisuyo ko, ipinakikiusap ko, na kung po pwede, huwag niyong mailabas muna ang basura hanggat hindi dumarating ang truck. Bakit po? Ano pong halaga sa atin? Dala ng tag-ulan, dahil dyan sa pagbaha ng Maynila, nakalulungkot mang isipin, tayo ang may pinakamalaking pondo ng flood control sa Manila, 14 billion pesos, 215 na flood control. Tayo may pinakamalaking pondo, pero tayo rin ang pinakabaha ngayon. So, having said that, stating a fact, malaki pondo, palpak yung flood control, may baha sa Maynila. Huwag nang ikubli. May baha sa Maynila pag umulan. Mano pa pag inilabas natin yung basura sa hindi tamang oras o hindi pa dumarating ang truck ng basura. Yun ay makadadagdag sa ating problema, sanidad, at muling pagbara ng mga nililinis ang 896 barangay at ng yung city government araw-araw kahit walang ulan to declog all those materials, solid materials sa ating drainage system. So, kaya po muli, mga kababayan, gagampanan po namin ang aming tungkulin sa DPS at ang ating mga private partners. Kailangan naman namin ng pakikiisa ng barangayan. Kailangan namin ng pakikiisa ng mga negosyante. At higit sa lahat, kailangan namin ng pakikiisa ng bawat tahanan, bawat bahay, bawat pamilya, ng kusang disiplina. Umanatag kayo. Ano man ang pagsubok na ito, nakakarapin natin at pakikibagayan natin na pagbabago ng sistemang pagtapon ng basura sa labas ng Maynila, ay tingin ko naman basta tayo po ay nagtulong-tulungan, maitatawid natin ang suliraning ito hanggang sa mag-normalize na muli ang koleksyon ng basura. So, kusang disiplina ang hinihingi ko sa bawat isa sa inyo. Huwag natin simulan na maglagay ng isang supot sa kanto't may poste. Dahil pag nakakita ang iba at na meron, ay pwede pala, sunod-sunod niyang tatambak na ulit sa kanto. Tulad ng kasabihan, ang basurang itinapon mo, pabalik di sa'yo. Kasi garantisado po yun, magbabaha po ulit ang Maynila. At ang mga basura niyan ay maglulutangan at magbibigay ng panganib sa ating mga apo, anak, at may mga sakit na mamamayan sa lungsod ng Maynila. Tingin ko po. As we speak, since Friday, 260 patients of leptospirosis, 70 plus died already. Nakalulungkot. Dahil sa problema ng palpak na flood control, marami na sawing buhay. Huwag na po natin dagdagan. Huwag na natin magsisihan. Ngayon, isinasaad ko sa inyo yung bagong panukala at gagawin ng Metro Manila. Isinaad ko sa inyo yung ahead of time na pagpaplano natin. Isinaad ko sa inyo ano yung gagawin ko at ano naman ang pwede niyong partisipasyon bilang mamamayan. Together, makakaraos tayo sa suliraning ito. Now, let me answer some of your questions. Meron bang tanong ang ating mga kababayan? Actually, Mayor, no, may nanonood po sa atin from San Mateo, Rizal, no? Tama daw po kayo na ngayon pa lang po traffic na what more pa daw po yung dadagsa. That is exactly my point. Yung time in motion. Kasi sila, normal pa ngayon, traffic. O magiging abnormal yan, yung load ng truck yan at sakyan, pag dumating na yung buong Metro Manila o yung 6 pang LGU sa isang daanan. Ako po'y pamilyar sa San Mateo, Rizal. No? Maliliit lang po ang mga kalsada dyan. Malaki po ang Commonwealth, pero yun po'y traffic na rin araw-araw. So matadagdagan. Ano pa? So far, Yorme, no,
nag-agree po yung mga tao po na nagkukusang disiplina kaya ng pamahalaan lang. Kaya daw po na kung magkukusa ang bawat isa. Okay, yun naman ang inaasahan ko. Basta kami, whether it is holiday, whether it is weekend, we'll try to work and confront. Harapin. Hindi itanggi. Hindi ituro kung kanino. We just want to find ways to solve every problem or challenges na pwedeng kaharapin ng mamamayan. Dahil may gobyerno sa Maynila. At ang gobyerno ngayon ng Maynila, maaaring hindi perpekto, pero siguradong may gobyerno. May gobyernong marunong makinig at gumawa't kumilos ng mabilis. At maaaring hindi perpekto ang bawat galaw namin pagtupad sa aming tungkulin, pero tiyak, may katiyakan, may pamahalang ipinagmamalasakit ang kanyang mamamayan. O yan ang gobyernong mararamdaman ninyo habang ako'y narito. Pero pantanong ang ating mga kababayan? Nag-request po sila kung may time po daw po bang pwede tayong ibigay kung kailan po dadaan. Kung ano po yung nakagawian ninyo, kasi may kanya-kanya na pong naset na schedules, bawat area. Kung halimbawa, ang nakaugalian namin darating sa amin ang truck ng alas 6, usually nilalabas na natin, ang pinakamagandang sistema is antabayan na natin. Yun. Yung pagdating ng truck. Dahil sigurado naman nung darating. Tiyak po yun. Dahil inagapan ko na po itong malaking problema na ito. Kaya lamang yung oras ang nagkakatalo. Doon na magtatalo yung what you call the time and motion. Pero may katiyakan ba, Yorme, na darating ang truck? Opo. Pipilitin po namin na may darating na truck. In fact, even today, we are continue to acquire as much space as we can to reinforce our logistical capabilities to address and augment these challenges. Meron pa? Par po, wala na po. Okay. So muli, enjoy your lunch. I hope hindi ko po nasira ang araw ninyo, pero ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng paluwat. Manatag kayo, kami na may pipilitin namin magbuti. At lagi po namin tutup din ang aming sinumpang tungkulin na pangalagaan ang kapakanan ng bawat batang Maynila, nanay at tatay, lolo't lola. Stay dry. Prepare for today. Baka po bumuhos ang bagyo ngayong araw na ito, kundi man ay bukas. For the meantime, ito po ang inyong lingkod, si Yorme, dito sa City Hall. At meron pa rin pong gobyerno sa lungsod ng Maynila ngayong araw nito, bagamat walang pasok. Nagpapasalamat ako sa ating mga frontliner sa ganitong klaseng sitwasyon. Mapamedical man, or kapayapaan, paglilinis, at especially ang ating MDRRMO. So, mag-ingat po kayo sa aking mga lolo't lola. I love you. Stay safe, stay dry. Mahal na mahal ko po kayo. For the meantime, ito po ang inyong lingkod. I'll see you soon. We'll update you soon. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila, God first. Thank you very much.